Hindi naman siguro pagkalugi. Siguro yung parang wala lang ganong bumalik sa'yo. Yun yung mga bagay na lesson learned talaga. Hindi. Lugi talaga. Lugi. Ito lang, bago kami nag-training dito, 8 or 9 months ago, nalugi ako ng halos kalahating milyon. Actually, kalahating milyon, kunin pa ko eh. Sinabi ko na sa mga kapatid ko, ito, pinagpapalagay kong malulugi itong pera na to. Pero okay lang kasi, ang habol ko rito experience. Gusto ko ma-experience magbenta ng sasakyan, mag-buy and sell. Ayun, nagbilang ang hell, nalugi. Pero hindi ako nagbukmok. Kumbaga, tuloy-tuloy lang. Tawa-tawa lang, okay lang yan. Bago nga pala lahat, binabati namin yung mga kasama namin sa trabaho, yung mga ka-team namin, yung mga support, yung mga nasa workforce na nag-aalaw na mabigyan kami ng konting oras para nga makapag-shoot ng podcast. Anyway siya, naikwento ko nga nakaraan na ako nagpapautang. Isa yun sa mga lucrative businesses na mayroon ako sa loob ng call center. Sabi nga namin, hindi pwedeng puro trabaho, hindi pwedeng puro take calls, mag-uubos ang pera, mag-aantay na naman ng sahod, paulit-ulit. So yun, share namin sa inyo, kung paano ba ako kumikita sa pagpapautang. Si Mike may mga tanong tungkol sa pagpapautang. Pipilitin namin maunawaan nyo paano ba sistema. Siyempre, sa pagpapautang, meron yung mga step-by-step process, di ba? Hindi naman basta-basta maglalabas ka ng funds. Tama. So, the question is, paano ka muna nag-umpisa sa ganitong kalakaran na pagpapautang? So, kailan, paano mo inumpisan lahat to? Okay, short story. College pa lang, nagpapautang na ako. Nag-aaral pa ako, pagtapos na ako ng pag-aaral. Kasi may kaklase ako na arkitekto na ngayon, sa akin umutang ng pang-thesis. Kung hindi dahil sa pautang ko, hindi siya makakapag-submit ng kanyang thesis. So yun, college, nagpapautang na ako. Actually, high school pa nga lang, nagpapautang na ako. Imagine, high school pa lang nagpapautang ka na. And then, aside from that, may natulungan ka pa nakapagtapos. Nakaklase mo sa college. Ganun so, talaga. Imagine guys, yung naging, yung tagal niya na sa experience ng pagpapautang, it's not just about making an income, it's also trying to help others. Like kagaya nun, merong nakapagtapos dahil sa panghiram kay Kuya Mebs. Ayun yung maganda doon. It's not just about something na inutang lang tas bumili ka lang ng bagay na gusto mo. Ito ba yung naging driving force mo para i-continue itong pagpapautang? Hindi. Ganito kasi yun. Bata pa ako, nag-iisip na ako, nagtatanong sa sarili ko, ano ba yung magandang negosyo? Ang dami ko nang nabasang libro, mga napanood na kilalang tao, mga sikat. Puro general kasi binibigyan nilang idea. Wala naman talaga nagtuturo kung paano kumita ng pera. Hanggang sa one time, yun nga, na-realize ko na ang pinakamagandang negosyo kung ano yung solusyon sa problema ng tao. So at that time, nag-iisip ako, ano ba yung mga problema ng mga nakakasama ko, nakakasalamuha, iba-iba Dati problema, computeran, kung saan merong mapaglalaroan na mura, bilyaran, yan. Ang daming problema, pero na-realize ko na lahat ng problema ng tao pwedeng solusyonan ng pera. Totoo. So yun, doon sumagi sa isip ko na isa sa mga gusto kong mangyari makapagpautang, tapos doon ako kikita. Doon ako nagsimula talaga. And was there like an instance na you have taken advantage doon sa mga taong nanghiram sa'yo? Since di ba kailangan nila, may mga instances ba na parang tinake advantage ka nila? Kung ako tinake advantage, meron. Pero kung ako nag-take advantage sa mga umuutang, never. Ang naging sistema ko nga, sa bawat papasukan kong trabaho o sa bawat bagong lugar na mapupuntahan ko, yung unang taong pahihiramin ko, hindi ko tutubuan. Kawang-gawa lagi yung una kong pautang. Kagaya dito sa trabaho natin ngayon,
yung unang-unang tao, hindi ko sasabihin kung sino, umutang, hindi ko tinubuan. Thank you yun. Kumbaga, doon ako di-bless ni Lord eh. Yun, yung tanong naman kung ako'y na-take advantage ba, meron din. Since nag-start ako 2009, ang unang nag-take advantage sa akin, 2018, nasa CVG ako nun. CVG pa, hindi pa nag-emerge yung CVG tsaka CNX. May kasamahan kami na humiram, tapos yun nga medyo hindi na nagbabayad. Ang ginawa pa, yung kasamahan namin na tropa niya sa Yosihan, nagpasabay ng hulog, hindi inabot, nagawol na. Nung sinisingil ko yung isa pang tao, kako nasa na yung hulog. Sabi, ay hindi ba inabot ni ganyan? Kako walang inabot eh. Ayun, nagawol na yung babae. Tago natin siya sa pangalan Raisa na lang ko na. Raisa. Yun lang yung talaga yun, downside ng pagpapautang wherein yung trust kasi pag nagpahiram ka, it's always about the trustworthiness of the person that is going to kung kanino ilelend talaga yung pera. It's talaga dito tiwala lang talaga po unan eh. Oo, pero alam mo ko sa tuwing nagpapahiram ako ng pera, kinukonsider ko na rin yung pera, hindi na sa akin. Kumbaga, hindi ko na pag-aari yan. Para takbuhan man ako o hindi nasasama loob ko. And actually, maganda rin yung ginagawa mo. Kasi, based nga doon sa sinabi mo, it's not about you earning eh. It's about you helping na lang talaga. Helping, tapos, kumbaga win-win eh. Help me, help you, parang ganun. Tutulungan kita, tulungan mo ako. May balik. Pareho namang mag-gain. And regarding with this, dito sa business mo na pagpapahiram, sa tingin mo, until how long are you willing na tumulong, magpahiram? And then, ano ba yung, and then the biggest question is, are there any qualifications ba sa mga tao pinapahiram mo? Good question. Actually, meron akong sariling household kung tawagin. Unang-una, hindi ako nagpapahiram sa merong bisyo. Okay. Ayoko yung nagiinom, yung nagwawalwal, yung nagsusugal, isabong. Pagka yung tao, alam ko may bisyo, hindi ko yan pinahihiram. Siyempre, pangalawa, kapag yung tao may history nung sira sa pera, hindi ko na siya pinahihiram. Okay. Actually, maganda yan na meron ka talagang, let's say, criteria. Sa mga taong hiram. Kasi, at least, pagka pinahiram mo kasi sa kanila yung pera, syempre guys, inutang, let's say, sabihin na natin, in layman's term, talagang namang utang ito eh. Utang. But syempre, since inutang mo to, dun naman sa taong nagpahiram, kagaya niya si Kuya Mels, gusto niya kasi meron din talagang patutunguhan yung hiniram niyo. It's not about just nanghiram ka lang na walang patutunguhan. Syempre, paano ka nga naman makapagbayad kung wawalwalin mo lang? Correct, Tito Mike. Alam mo, Tito Mike, ang gusto ko talagang paggagamitan ng pera, kapag ang tao utang sa akin, dapat gagamitin sa anak, sa pamilya, sa school supplies, kung emergency para dun sa kalusugan ng mga bata o ng kapamilya. Yun yung talagang gustong-gusto ko. Pero pagka may hihiram sa akin, ini-encourage ko sila na yung hihiramin gagamitin puhunan para inegosyo. At sinasabihan ko sila na sa susunod ayokong hihiram na kayo. Kailangan kayo na yung nagpapahirap. Totoo yan. Kahit sa mga kasamahan natin dito, hindi ako magbabanggit ng pangalan kasi wala akong consent ng mga tao. Yung mga una kong pinahiram dyan, na katrabaho natin, kateam natin, lagi ko ini-encourage, inegosyo nyo. Meron akong pinahiram dyan na streamer. Kasama natin sa trabaho. Binili ng video card, binili ng computer table, binili ng kung ano-anong parts ng PC, ng microphone, ng headset. Nag-stream siya. Hindi nga lang siya ganun kasipag sa streaming na hobby niya. Pero sabi ko sa kanya, kung pagpupursigihan niya, pwede siyang kumita sa streaming. Yung ginastos niya dun sa mga setup na pinagbibili niya, sayang-kaya sanang bawiin kung magsisipag siya. Yun nga dapat kasi magiging puhunan. Hindi lang kasi dapat
hindi lang dapat na isang bagay na inisip mo lang dapat tututukan mo rin. Correct. Kasi kagaya niyan, actually isa sa hinahangaan ko tong si Kuya Meds, not only because dahil sa diskarte niya, it's pati rin kasi yung how he actually look into things kasi. So si Kuya Meds kasi is parang napaka-business minded. So that is what I like yung most of Kuya Meds. And eto Kuya Meds, naikwento mo sa akin to eh. Ang dami mo nang tinulungan bukod sa pagpapahiram, di ba? And sabi mo nga may mga downside na nagsisi ka dahil tinulungan mo, may mga lagi mo na nga lang sinasabi na as long na natulungan mo na sila, then sinira nila, hanggang doon na lang, di ba? Ayun yung... Hindi naman sa nagsisi ako. Kumbaga may mga tinulungan ako magka-negosyo, tapos pinabayaan. Hindi naman sa nagsisi, pero kako, hindi na sila makakaulit. Yun lang. Tama pala yung term na yun. Hindi na pala sila makakaulit. Kasi nga, yung kinagaling kasi ni Kuya Melch dyan, pagdating sa matters talaga, it's like you need to spend it wisely. Kasi sabi nga, ayaw kasi ni Kuya Melch na mawalan ng saysay yung pera na binibigay niya sa inyo. Kaya ako minsan pagkausap ko si Kuya Melch, hindi lang kami basta-basta nagkukwentuhan. We're trying to share ideas para kasi totoo lang, gusto talaga namin mag-business dalawa. Whatever happens, mag-business talaga kami. Kung saan man kami dali ng tadhana, gagawa kami talaga ng paraan para magka-business. And regarding dito sa pagpapautang, Kuya Melch, meron ba dapat ikaw limitation kung magkano i-release mo? Magkano ba dapat yung gagawin mo parang pinaka-funds na ilalabas mo lang? Magkano ba yung binibigay mong tubo? Okay. Ito, technical na tayo nasa technical na side na tayo ng pagpapautang. Actually, may diskarte dyan na malupit. Sa una, huwag ka mag-isip ng diskarte. Kung magkano yung meron ka, 2,000, 3,000 hanggang 5,000, ipautang mo. Kasi ang perang hindi gumagalaw, ang perang nakatabi lang, nakasave, dead money. Walang kwenta, walang value. So instead na tinatabi nyo sa bangko, ipahiram nyo, kikita yan. Ngayon, paano bang terms diskarte? Paano yung ginawa ko? Nagsimula ako sa actually yung unang pautang ko, nagsimula ako sa 2,500 o sabihin mo ng 3,000. 10% kada sahod. Pagka yan nagbayad, pinapautang ko ulit. Kung sample yung 2,500 ko, tumubo ng 250. O sabihin natin yung 3,000, tumubo ng 300. Sa susunod na 2 weeks o na-cut off, 3,300 na mapapautang ko. Yung 3,300, yun yung tinatawag na compound interest. Yung kinita mo, pag pinautang mo, kikita ulit. Nagpapatong-patong yung nag-snowball. Kaya yung pera, mabilis yung paglaki. Kita nyo guys, ganun kasimple. Kasimple pakinggan, pero syempre, hindi siya basta-basta mo magagawa eh. Kasi kailangan din, you need to ask some advices din doon sa mga matagal nang gumagawa. Si Kuya Melch kasi, pinag-aralan niya kasi to personally. So, walang nagturo, walang nag-assist sa kanya. It's all about understanding lang talaga yung process. And regarding dito, Kuya Melch, sa pagpapautang, di ba nabanggit mo nga, it's better na ipahiram mo rather than itabi. Oo. So, bakit mo nasabi yun? And sa tingin mo ba talaga mas recommended kasi di ba sa atin, kaya may mga bangko, di ba? Some of the banks kasi ang gusto ng mga tao magkaroon ng mga savings. Ang mindset nila about savings is investment sa bangko. Magtatabi sila. What is the huge advantage talaga ng pagpapautang kaysa dun sa itinabi mo na matagal sa bangko? Okay. Ganito kasi yan. Kung nauunawaan nyo mga kapatid, mga ka-headset, kung paano ginagawa ang pera o kung paano na-generate ang pera, ito is through pagpapautang o pagtatabi sa bangko. Dollar bill, peso bill, anumang bill yan, pagka yan tinabi mo sa bangko, meron silang centralized na banking system na every time nagpapautang yung bangko,
ng pera na tinabi mo, kumikita sila. At yun nga yung reserve banking system patawag doon, nag-generate ng pera. Kaya nga nagkakaroon ng inflation. Pagka ikaw nagtabi ka ng pera sa bangko, tinutulungan mo sila na gumawa ng inflation. At bukod doon, yung pera mo, kikita ng 2% per annum. Totoo. Lugi ka na kasi ang inflation natin umaabot ng 3 to 6% per month, per annum. Pagka ikaw nagtabi ka ng pera sa bangko, sa loob ng isang taon, 4% at least mawawala sa halaga ng pera mo. Instead na sila nagpapautang, sila kumikita, gamitin mo sa Hindi naman puro pagpapautang lang. Pwede mong inegosyo yan. Mag-invest ka sa sarili mong negosyo tsaka experience. Huwag mo hahayaan yung bangko na sila yung kumita sa pera mo. Kagaya ng SSS, mga kapatid, nagbabayad ka ng hulog sa SSS. Pagka kailangan mo yung pera mo, uutangin mo sa kanila. Kita mo pera mo, inutang mo, tapos tutubuhan ka sa sarili mong pera. Hindi ba naman nakakaloko yun? Ganun yun, mga kapatid. Totoo yun kasi para magkaroon din kayo ng picture din sa sinasabi ni Kuya Melds. Nag-loan din ako sa East West Bank. Nag-loan ako. So, percentage medyo malaki. So, ang na-approve sa akin loan, 80,000. Okay. Pero yung binayaran ko sa kanila, pabalik Magkano? 119 yung total. So, imagine, 49,000 yung tinubo nila doon sa inutang ko. Gaano katagal mo yung binayaran? 3 years to pay. Ang magbigat doon, after ko mag-loan ng 80,000 sa kanila, so I need to issue check na good for the 36 months. So, nag-issue na kami ng check 36 months. Kung magkano yung magiging hati nun per month. Tapos popondohan mo na lang yung cheque. So kailangan, bago mag-remit yung bangko, napondohan mo na yung cheque. Kung di, tatalbog magkakaroon ka ng penalty. So yun yung sinasabi ni Kuya Melds na nag-iipon ka sa bangko, pero sila yung nakikinabang sa ipon mo. Kasi nga, pinapautang nila. And then, ito nga yung tinatawag natin mga inflation, guys. So, on our end, si Kuya Melds, hindi naman just dahil sa sinisiraan yung mga bangko. That's how it is talaga. Ganun talaga. Kailangan din talaga pag-aralan nyo rin on how nyo i-monetize talaga yung pera nyo. Kasi unang-una, ako, thankful ako na nakasama ko si Kuya Melds because we're sharing ideas on how we can be more productive. It's not about just us being a person, but us trying to monetize funds for us. So, thankful ako at naging partner ko siya. Kaya nga, si Kuya Melds, hindi lang siya about being someone na malalapitan nyo kasi pakiram. It's all about how you can improve, try to grab opportunities din sa pagbe-business. And then, ito yung gusto kong malaman nyo. Ipapakwento natin kay Kuya Melds lahat ng naging negosyo niya. Ang dami na itong naging negosyo, guys. Yung 5-6 is just one of them. So, pwede mo bang i-share lahat yung naging negosyo mo? Okay, pero bago yun, mga ka-headset, mga kapatid, disclaimer. Marami na akong pinasok na negosyo, pero hindi ko pa matatawag na successful yung sarili ko. Baka may nagsasabi, baka mapera ako, hindi. Nasa 6 figures lang ang hawak ko. hindi pa naman umaabot sa 7 figures. Pero yun yung aim natin Kasi ang pinakamahirap talagang maabot, 7 figures. Totoo naman. So yun yung aim natin. Ngayon, to answer the question, nagsari-sari store ako dati habang nagko-call center. Nag-computer shop habang nagko-call center. Nagpautang ako, 5-6 habang nasa call center. Nag-technician ako. Yung on-call technician, mga sirang laptop, desktop, printer, na mga katrabaho ko sa call center, pinasok ko yan. Ang pinakamasarap na pinasok ko dati, nagpapautang ako ng Yossi. Hindi pa ako sagana vape noon, parang 7-8 years back. Bago-bago pa ako sa call center, mga 1-2 taon pa lang ako. Nagpapautang ako ng Marlboro. Kaha. Pagka break time, nandun ako sa Yossihan. Stick naman, nagbebenta ako. Nag-breed ako ng pusa, nag-breed ako ng racing pigeons. Ano pa ba? Nagbayad sila ako ng sasakyan na nalugi rin.
nagbenta ako ng vape. At ito nga ang successful sa lahat ng pinasok ko. Nag-iisang hindi ako nalugi, pagpapautang. Money lending. Imagine guys, yun yung tinatawag nating trial and error talaga. Correct. Kasi once na nag-establish ka, hindi naman natin sinabi-establish, once na may pinasok ka na isang bagay na you're looking forward na kumita na malaki, hindi naman kasi kagad dyan, hindi mo kasi yan malalaman kung hindi ka talaga magkakaroon ng mga challenges dyan. Ang pagkalugi, or if hindi naman siguro pagkalugi, siguro yung parang wala lang ganong bumalik sa'yo. Yun yung mga bagay na lesson learned talaga. Hindi. Lugi talaga. Lugi. Ito lang, bago kami nag-training dito, 8 or 9 months ago, nalugi ako ng halos kalahating milyon. Actually, kalahating milyon, kunit ako eh. Sa mga failed businesses. Pero ako yung tipong nalugi, hindi ako nagbukbok, tumatawa pa nga ako eh. Kagaya sa buy and sell namin ng sasakyan, bago pa kami nag-purchase ng sasakyan, sinabi ko na sa mga kapatid ko, ito, pinagpapalagay kong malulugi itong pera na to. Pero okay lang kasi, ang habol ko rito experience. Gusto ko ma-experience magbenta ng sasakyan, mag-buy and sell. Ayun, nagbilang ang hell, nalugi. Pero hindi ako nagbukmok. Kumbaga, tuloy-tuloy lang. Tawa-tawa lang, okay lang yan. Kasi alam niyo guys, yung pera, yan fake daw yan sabi ni Robert Kiyosaki. Yung dollar bill, peso bill, kung ano mang bill nga yung hawak mo, fake money yan. Ang tunay na currency, ang tunay na pera pala, gold. Oo. Kasi wala pang banking system, may gold. Yun ang ginagamit. Yun ang God's money. Kung gold ang naiwala ko, baka sasakit pa loob ko yung damdamin ko. Pero hindi, okay lang yan. Ayun ang nakita niyo naman, si Kemels, ang dami niyang kinuwento na naging challenges niya, mga naging ups and downs niya, in regards with on how niya paggugulungin yung mga income niya. Pero look at him now, sabi nga niya, hindi mo nga kailangan i-stressan sarili mo pagdating sa mga negosyo, even though na malugi ka. Kasi kagaya na sinabi niya, pera lang yan. So, babalik at babalik yan. As long na you're driven na mag-progress sa sarili mo. Correct. Kaya nga sabi nga nila, don't focus on what is just present in front of you. You always need to look what is on the other side din. Kaya nga dapat walang masama. Kagaya namin kay Meds, we're always trying to read books. We're trying to marami kaming nagiging sources kung paano kami kikita. Sa totoo lang, ano business mo kaya? Yung isa pang business? Vape. Yun, guys. Meron siyang vape. Alam nyo ba na ang ganda ng storya nito? Gusto ko nga si Kemels ang kwento. Sige Kemels, kwento mo paano nag-start ang vape niya. Okay. Balik tayo sa tulog na pera. Ganito nga yan mga kapatid. Kada sa sahod kami, Agis tsaka 25, nagtatabi ako ng una, pangbayad sa renta ng bahay. Ikalawa, sa mga bills. So, noong November 10, meron akong 5,000 na tinabi, pambayad ng renta ng bahay. Kako, tulog yung pera. Paano ko kaya ito mapapalago? Sakto naman yung kapatid ko na nagtatrabaho sa pinsan naming distributor ng vape. May mga dalang devices. Dinera ko. Ang sabi sa akin, benta mo to. Ubus yan, parang ganun. Sigurado ako maubos yan. So sabi ko, hindi ko kaya benta yan. Kasi wala naman ako nakikita nag-vape gaano sa atin eh. May mga nag-iose dyan, stick-stick, pero kailan-ilan lang sila. So tumanggi ako. Sabi niya, hindi, bigyan mo ako ng 3,000. Subukan mo ibenta. Sabi niya, mabibenta mo yan. Ubus yan, parang ganun. Sakto nga may 5,000 na ako natabing pambayad ng renta. So sabi ko, paglalaro ko yung pera. Kumuha ako ng 3,000, galing dun sa 5,000 na naitabi ko. Binenta ko. Binili ko yung vape ng kapatid ko. 20 pieces, binigyan niya ako ng deal. 1 week lang naubos mga kapatid. Tapos kung kukwentahin yung pinagbentahan ko, aabot ng 8,000 plus. So imagine yung 3,000 na pera na natutulog, napakita ko ng additional 5,000. Bumalik sa akin 8,000. Ganun ang laro ng pera. Instead na tulog yan, na nag-worry ka, na baka malugi,
Wala kang mapapala, wala kang mararating kung puro pag-worry yung nasa isip mo. Isugal mo yung pera mo. Hindi sugal ilaban mo pala, ilaban mo sa negosyo. Ganon. Ang galing ng concept, Imagine, yung ginawa, paano ba natin pwede ilagay ito? It's trying to take the risk, di ba? It's always about the risk. Ni-risk niya yung 3,000, di ba? 3,000. Di ba? Ni-risk niya yung 3,000. Imagine, bumalik sa kanya, doblado, almost twice pa nga eh. Di ba? 5,000 yung bumalik sa kanya, guys. So, kasi dapat mindset mo dito is always positive eh. You don't need to look on the negative side kasi. Pagka ang perspective mo sa buhay is always negative, wala kasing mangyayari. Kaya nga, imagine yung mga naging story ni Kuya Melbs. Napaka-positive niya. Merong nawala, pero lagi mong iniisip, may papalit. May papalit. Ayun lagi talaga dapat mong iisipin. And yun yung isang bagay na nagustuhan ko talaga kay Kuya Melbs because actually, ang kinaganda kasi kay Kuya Melbs nung nagkaroon kami ng mga sharing neto. Personally, I'm so blessed na nakilala ko tong tao na to. Thank you. Ako din naman. I'm so blessed talaga. Kasi yung character niya, it's not about just being who is just Kuya Melbs. It's about something na talagang may matutunan ka. Kasi unang-una, hindi lahat ng mga business-minded will definitely help you, guide you, give you ideas. Pero si Kuya Melbs kasi, siya yung business type person na hindi ka lang niya i-guide, but will also provide opinion or things na pwede nyong itry parehas. So, yan yung kinagandang ugali ni Kuya Melbs. And again, may isa pa akong gustong itanong kay Kuya Melbs. Ito guys, medyo hindi na to kasama sa mga businesses niya. Ito medyo let's say a little a little bit touched me kung sino si Kuya Melbs. So Kuya Melbs, pwede mo bang ikwento just a bit story on how you started sa BPO industry, like anything about your life that you can share. It's up to you kung ano yung gusto mong i-share. Para at least yung mga nakakapanood sa atin will know something naman about you naman. Ayun. Kasi, I'm a family guy, family man. Ako yung tipo ng estudyante pa, bahay school lang. Tapos, racket, ganon. Nag-aral ako ng architecture. Yung pamilya namin, tatay ko, meron kaming construction firm. Negosyo niya. Tapos, nung pagtapos ko mag-aral, ang akala ko, isa ako sa mga magandang sahod. Hindi pala. Pagka ikaw pala ay nagtrabaho sa business ng pamilya nyo, thank you. Kadalasan thank you, wala kang sasahurin. Tapos, dumating ako sa punto na gusto ko na magpamilya. Kako sa tatay ko. Lagi naman kami nagtatalo kasi siya pabaya sa negosyo. Easy-go-lucky na siya yung mahirap sa mga taong mataas ng narating. Minsan tinatamad. Alam niyo yung learning curve? Pag naabot niyo yung peak, Nagde-decline yan. Tama. Galing ka sa baba, tumaas ka. Bababa ulit. Bumababa yung drive na magsumikap. Ganun nangyari sa tatay ko. Lagi kami nag-aaway sa negosyo. Yung negosyo, kasi pag ganun pa ako pausbong Gusto ko maayos. Lagi kami nagtatalo. Tapos sakto nga, gusto ko na magpamilya. Kaya hiwalay na ako ng landas. Nag-apply ako sa BPO. Itong kumpanyang pinapasukan namin ngayon, ito yung una ko in-applyan. Hindi ako pumasa. Masyado daw ako seryoso. Kailangan daw. Okay naman yung communication skills, okay naman daw. Pero ayaw nila nung masyadong seryoso. Kailangan daw mag-smile din, tatawa, mag-joke. After 3 months, nag-reapply ako. Doon ako pumasa. Pero, nung araw na ako nag-contract signing, sakto naman na lumipat ako doon sa lugar na tinitirhan ng aking dating kinakasama. Ayun na, tuloy-tuloy na. Nag-call center, tapos habang nag-call center, apply ako na web developer. Wala akong pinag-aralan sa computer. Pero inaral ko yung pagiging web developer o yung web development, inaral ko. Habang nag-BPO, pinasok rin pala yun, nalimutan ko.
Hanggang ngayon, BPO pa rin. Diba? Napakagandang story na hindi man yung buhay namin kasi parehas ni Kemels kasi there's like similarity kasi hindi kasi wala naman talaga tayong matatawag na perfect na buhay. Lahat talaga darating ka talaga sa mga challenges. Just like sinabi nga ni Kemels, I think yung naging potential niya doon is yung airpad niya. Yung airpad mo naging driving force mo doon. Kasi parang based kasi doon nga sa nangyari. Since parang instead na support ka niya sa ginagawa mo, doon sa mga parang plano mo, dinedegrade ka pa niya. So parang hindi naman sa dinedegrade, pero siya yung sagabal sa mga Grabe, sagabal talaga. Talagang may ako nun yung listahan ng mga goals ko dati. Tinatawanan niya yun. Kailangan basta may target ako na dapat ganito, may kotse na ako, may negosyo, may bahay. Ayun, isa siya sa mga hurdles na naging hindrances. Pero okay lang. Yun nga, struggles, yun yung it makes your life perfect. Imperfections make your life perfect. Diba? Yun nga. Galing, di ba? Ngayon, eto, tatanungin natin si Kemels. Bilang isang, pwede na natin yung sabihin, isa na siya sa mga motivational speaker. So, paano yung magsalita, guys? Eto, guys. Sabog-sabog yung thoughts ko. Eto, ano yung pwede mong ipayo sa mga taong based dun sa mga naikwento mo, na i-share mo na maaring on the back of their mind, they're already planning to have the same journey din. So, ano yung magiging best sa BPO? So, what would be your best practices na pwede mo sabihin sa ano? Wala ako sa posisyon para magpayo sa inyo, pero sige, nandiyan tinanong mo dito na ako magtatapos. Sa mga gustong pumasok sa BPO at sa mga nasa BPO na, tuloy nyo lang yan. Kuha kayo ng experience, working experience, build social life. Tapos, huwag kayong hihinto sa pagiging empleyado. Habang kayo nagkatrabaho, pilitin nyo magnegosyo. Kasi walang empleyadong yayaman, mga kapatid. Hindi ako mayaman pero gusto kong yumaman. Huwag kayong hihinto. Execute lang kayo. Negosyo. Sabi nila, meron daw mga feasibility studies na dapat na pag-aralan o gawin bago mag-execute ng negosyo. Huwag kayong maniwala ron. Meron niyang step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang dami nilang step na sinasabi. Disregard nyo lahat yun. Ang pinakamahalaga yung pinakahuling step. Execute. Totoo. Mag-execute ka lang, yung experience mo na yung magtuturo sa'yo kung tama ka o mali ka. Ngayon, pagka sumalto ka, ikaw sumablay, okay lang yan. Huwag kang magmukmuk. Subok ulit ang bagong negosyo. Tapos, ma-figure out nyo rin kung ano yung negosyo na para sa inyo habang kayo nagtatrabaho. Kapag kayong negosyo nyo, twice na yung kinikita dun sa sahod nyo, bahala na kayo kung magre-resign kayo. Galing ng payo niya. So, yun nga guys. Kagaya na sinabi ni Kemels na it's all about execution. Maganda yun. Kasi guys, mahirap yun ningas Google lang. Oo. Diba? Ang dami mo sinabi pero wala nangyari. Correct. Kaya nga mahirap, sabi ko it's yung perspective kasi ng nandito ka sa BPO industry. It's sometimes it's just about kung ano lang yung meron ka Ang nangyayari kasi doon sa mga nandito sa BPO, they're trying to kung ano lang yung meron sila, doon lang sila nagpo-focus. Just like what we're trying to advise here is that don't rely on what is already in front of you. Try to explore. Try nyo rin expand yung resources nyo. Hindi lang doon sa inyong ano ba to? Funds na meron ka. So, thank you so much guys for allowing us to provide you more of some information on how you can expand din. Thank you guys. Kung kayo may mga tanong, suggestion, may mga topic kayo na gustong pag-usapan,
Hindi nyo kailangan mag-like o mag-subscribe, mag-follow. What? Pero magtanong kayo. Iwan nyo sa comment section yung mga tanong nyo. So guys, any questions, any comments, please free to message us. We'll definitely provide you responses naman po doon. So thank you again. This is going to be another, it's actually another good experience na nakapag-share na naman po kami. So hoping for another new upload. Every 2 weeks guys. Every 2 weeks. May cover kami mga negosyo. And we're hoping that yung mga episodes namin nakakatulong sa inyo. So again guys, see you on our next episode. Have a great day. God bless. Tito Mike, Kuya Melbs, Unsuccessful Stories. Thank you. Bye-bye. Please don't forget to like. Bye.